Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang mga kalbaryo na dinadanas ng ating mga OFWs sa kamay ng Bureau of Immigration sa NAIA. Okay, may dalawa na akong naunang vlog. Tungkol ito sa dagdag na requirements ng ating gobyerno, specifically immigration, tauhan ni Boying, na ang daming hinahanap na papeles sa mga OFWs. At dahil sa mga requirements na hindi maintindihan, ang daming na-depress, nagkasakit, nagkautang-utang. At nalaman ko lang ito dahil sa aking dalawang vlog tungkol sa dagdag pahirap ng Bureau of Immigration sa ating mga OFWs and tourists. Isinama na kami kasi magbisita kami sa Amerika next year. Instead na yung basic documents lang ang ipakita sa airport, boarding pass, visa, passport at yung return trip. Nako, pati mga birth certificate ng aking anak na bisitahin namin doon, ang kanyang visa, ang kanyang trabaho, ano pa dyan. Pati ako, hanapan na nila ako ng certificate of employment, financial capability. Grabe! Okay lang, sa akin, kaya kong i-produce yun. No problem. Paano itong mga kawawa nating OFWs na kaya nga umaalis sa bansa dahil hirap ng trabaho dito. So instead na tulungan nila ang ating mga OFWs para makalis, hindi, pinapahirapan. Anong klaseng gobyerno na tayo ngayon? Medyo nagiging emotional na naman ako. Okay, basahin ko yung mga comments sa ito, mga kwento ng buhay nila, kaya naniniwala ako dito. Pakinggan nyo. Una, si Linda Capino. Tungkol sa mga na-offload ng mga OFWs, kagagawan ng Bureau of Immigration, mga tauhan ni Boying. Okay. Nako, nangyari yan sa anak ko, kawawa. 6 p.m. ang flight niya. Sos, walang nangyari, hindi nakaalis papuntang Dubai. Ang daming hinihingi na papeles. Na-depress ang aking anak. Nakasangla pa naman yung ATM namin sa pension naming mag-asawa dahil gastos namin sa ospital sa UST. Na ospital yung anak. Magaling na ngayon anak ko. Dahil sa depression na hospital itong na-offload na OFW. Dobling, pinapahirapan sa mahirap. Single mom yung anak ko. Nagkasakit dahil nangyari dyan sa NAIA. Ano ba? Bureau of Immigration, Secretary Boying, wala ba kayong konsensya? Single mom, paalis, magtrabaho. Kung ano-ano ang hinahanap nyo, na-depress tuloy. Nagkasakit. May maitulong ba kayo? Wala. Next, si Ram OH5, sabi niya, palagi akong nagbibiyahe, iba't ibang bansa. Yung mga immigration sa iba't ibang bansa, wala akong nakikitang problema. At peace ako. Kailang pagdating sa Bureau of Immigration sa NAIA, takot na takot ako. Ano lang. Hindi niya na dinitalye kung bakit takot na takot siya sa Bureau of Immigration. Emiliano Gabot. Sabi niya ito. Hindi ko na lang banggitin. Medyo masama. This is Mina. Victim ako sa airport. Ninakaw ibang item sa luggage ko. Sinira padlock sa maleta. Imbes na yearly ako umuwi sa Pinas, hindi na. Natatakot na ako tuloy umuwi. Saan
chine-check up yung mga ano, di ba? Sus. Larry Moco. 1983 OFW na ako. Naranasan ko ang mga grabing pangingikil sa airport. Panahon lang ni Tatay Digong nahinto. Which is correct. Kasi simple lang ang style ni Tatay Digong. Yung sinundan niya, panahon ni Pinoy, tanimbala. Anong reaksyon ni Pinoy? Isolated case lang daw. Hindi pinapansin. Pagdating si Tatay Digong, ipakain ko sa inyo ang bala. Sige, magtanim kayo ng bala. Oh, may nabalitaan ba tayong tanim bala o yung ganito, pag nanakaw o mahabang pila, immigration, panahon ni Digong? Wala. Hapsay kung sa Bisaya. Ngayon, nagbago ang administrasyon. Ito, walang continuity kasi ibang style ng presidente natin, malamya, mabait. Naglagay siya ng DOJ na katulad ni Boying. Walang pakialam sa mga tauhan niya sa BI, kaya ito, kawawa ang ating mga OFWs. Super MS, sabi niya, super bagal mag-interview ang mga immigration. Nako, malilate ka na lang pagsakay sa eroplano sa dami ng requirements na hinahanap sa immigration. Alfredo Mangubak, nabiktima ako dyan. 2 beses akong na-offload ang daming requirements na hinahanap. Ano pa? Pati Dadulos, nagka-depression ang pamangkin ko, nagkasakit, na-offload dahil may kapangalan. Dahil lang sa kapangalan, hindi na paalisin. Yung plane ticket, pera, expenses, effort na sayang. Kaya halos isumpa namin ang taga Bureau of Immigration dahil sa ginawa nila sa pamangkin ko. Maramdaman nyo yung hinanakit ng mga kababayan natin ito na mabuti nga na lang at may social media ngayon. Itong mga nagko-comment, I believe nakakagaan ang kanilang damdamin dahil na-voice out nila yung sakit sa loob. At ito, ini-expound ko. Sana mapakinggan nila itong comment nila. At sana mapakinggan ito ng gobyerno. Ito, hindi ko babanggitin ang pangalan. Kaya lang yung revelation niya, sabi niya, paalis ako, kaya lang ayaw ko paalisin. Napilitan ako, nagpadulas ng 50,000 pesos at pinaalis naman ako. Grabe. Up to now, hindi na ako umuwi sa Pinas. Takot na akong umuwi sa Pinas. I believe this is just tip of the iceberg. Bago nanalo na ang PBBM natin, last year, mga July, August, may tumatawag sa akin na subscriber ko. Sabi niya, General, napa-join ako sa chat group ng mga kababayan nating OFWs ba o mga turista na na-offload ng mga Bureau of Immigration at kawawa sila. Nababasa ko yung mga nangyayari. Pwede bang i-vlog mo ito? Sabi niya. Ako naman, gusto ko makausap, marinig mismo yung mga na-offload. Wala, hindi siya nakapagbigay ng pangalan o cellphone number para ma-interview ko. Ngayon, nababasa ko na. And I believe, itong mga comments na ito, nararamdaman ko yung sakit ng sama ng loob nila. Kaya ito, ini-expound ko. Grabe na talaga. Bumalik na ang dati. Bakit naman po?
Okay na lang, kaming mga turist. Pwede, hanapan nyo kami ng kung ano-anong requirements. Kasi turista kami. Magliwaliw. Kailang, OFW, huwag nyo namang pahirapan. Mga birth certificate, mga ano. Alam namin na you're trying to stop illegal recruitment, human trafficking, kung ano pa dyan. Kaya lang, i-balansin nyo naman. Huwag naman yung... So, again, kung may mga kakilala pa kayo o kayo mismo nakaranas ng ganito, i-comment nyo at ano natin, ibasa, i-expound ko. Hoping na marinig ito ng hepe ng Bureau of Immigration, marinig ito ni Secretary Boying, I don't know kung makaabot ba sa ating presidente. Tama na po ang pahirap sa OFW. Sinasabi nyo na sila bayani, modern day heroes, tapos ganito ang treatment nyo, aywan ko na lang.